Magbabago magpakailanman ang pag-akyat sa Mount Everest sa taong 2025. Mula sa nakakagulat na mga bagong patakaran hanggang sa pagwewelga ng mga Sherpa at sa sobrang taas ng presyo ng permit, napapangiwi na pati ang mga milyonaryo. Pumapasok na sa bagong panahon ang Everest. Kung umaakyat ka, nangangarap o nabighani sa kayang isugal ng tao para maabot ang langit, maaring ito na ang huling climbing season na medyo kahawig pa ng Everest na akala nating kilala natin. Tulad dati, pinapayuhan ang manonood na mag-ingat. Kung gusto mong marating ang tuktok ng Everest dati, ganito ang proseso. Lalapag ka sa Kathmandu, lilipad papuntang Lukla at maglalakad sa mga nayon sa Himalayas patungong base camp, gugugol ng ilang linggo sa unti-unting pag-akyat at pagbaba sa pagitan ng mga kampo sa matataas na bahagi ng bundok habang inaangkop ang baga sa taas. Magpapahinga ka, mag-aaklimatisa at maghihintay. Pag humupa ang hangin at luminaw ang langit, sisimulan mong abutin ang tuktok ng mundo. Sa 2025 tuluyan nang nabasura ang lumang paraan na yon. Kailangan mong harapin ang tambak ng mga bagong regulasyon para marating ang tuktok ng Everest na yung season. Ang ilan ay para protektahan ang bundok, ang ilan ay para protektahan ang mga umaakyat, at ang ilan naman, depende kung sino ang tatanungin mo, ay para protektahan ang ekonomiya. Sobrang dami ng tao ang pangunahing problema ngayon ng Everest. Ang Everest ay sobrang delikado, matao at mapagsamantala sa lokal na komunidad ng Sherpa. Noong 2024, 388 na permit ang ibinigay sa mga nagnanais umakyat at lahat sila ay may kasamang mga gabay o Sherpa. Halos 1,000 tao ang inilalagay sa bundok na lalong nagpapahirap sa kalikasan at kaligtasan ng lahat. Ang dagsang tao, dagdag panganib ng avalanche at basurang iniiwan sa dalisdis ay nagdulot ng matinding hirap sa karanasan sa Everest. Dahil dito, nagpatupad ang pamahalaan ng Nepal na mahigpit na bagong regulasyon bilang tugon sa mga isyu ng kaligtasan, pagkasira ng kalikasan at hamon sa lokal na ekonomiya. Para baguhin ang karanasan ng pag-akyat sa Everest sa 2025 at sa mga susunod, una at pinakamahalaga ay ang malaking pagtaas ng bayad sa permit. Simula Setyembre 1, 2025 ang halaga ng pag-akyat sa Everest tuwing paglagas ay tataas mula $11,000 hanggang $15,000 bawat tao. Iyan ay 36% na pagtaas. Ayon sa pamahalaan ng Nepal, matagal nang dapat itaas ang bayad na ito. Paliwanag ni Badri Prasad, Ministro ng Turismo, hamon nating iligtas ang mga bundok habang nakakumpetensya sa pag-unlad ang mayayamang bansa. Nagbibigay na ng permit ang Nepal para sa Everest mula pa noong dekada 50, pero ngayon lang nagkaroon ng malaking taas presyo sa mahigit 10 taon. Bahagi ng pagsisikap ng Nepal na balansehin ang kita sa turismo at kalikasan ang pagtaas ng bayad na ito. Para sa maraming komunidad sa Nepal, espiritual ang halaga ng mga bundok na ito. Itinuturing ng maraming lokal ang mga bundok gaya ng Everest at Annapurna bilang mga Diyos at kadalasang humaharap sa mga ito para nagdarasal. Responsibilidad ng Nepal na protektahan ang mga likas na kababalaghan laban sa negatibong epekto ng lumalaking turismo, hindi lang pangkalikasan o pang-ekonomiya, kundi pati espiritual. Ngunit simula pa lang iyon ng mga pagbabago, pinaka-controversial na regulasyon, hindi ka na pwedeng umakyat mag-isa. Ayon sa Kathmandu Post, ipinagbawal na ng gobyerno ng Nepal ang mga pag-akyat na mag-isa lahat ng bundok na lampas 26,000 talampakan kabilang ang Everest. Matagal ng solo climbs ang paborito ng mga pinakamahusay na umaakyat. Isa itong matinding personal na tagumpay, ngunit delikado rin. Sa solo climbing, ikaw lang ang naglalagay ng sarili mong mga angkor at nagkakabit ng sarili mong mga lubid sa malalawak na yelong bitak, walang ibang mag-check sa gawa mo. Gumagawa ka ng mga desisyong buhay o kamatayan habang kulang sa oxygen at unti-unting namamanhid ang mga daliri mo dahil sa frostbite. Kapag dumating ang bagyo at mag-isa ka sa tent mo sa 28,000 talampakan, humahampas ng marahas ang lona sa hanging -40 degree at wala kang kasamang tutulong sayang humawak dito. Pag nadulas ka sa nagiyelong gilid, walang sasalo. Kapag may hypothermia ka at delikado na ang pagkalito mo, walang kasama para makakita ng sintomas at piliting kang bumaba. Bawat gamit na dala mo, desisyon sa ruta at paghihirap, lahat ng ito ay nakasalalay sa iyo. Kaya kahanga-hanga ang solo na pag-akyat sa Everest, pero ngayon, unti-unti na itong nawawala dahil sa bagong mga batas. Batay sa bagong regulasyon, kailangan ng Nepali na gabay ang bawat umaakyat na may ratio na hindi bababa sa isang gabay kada 2 umaakyat.
Hindi ito bagong patakaran. Una itong ipinagbawal noong 2017 pero maraming taon din na hindi pantay ang pagpapatupad. Sa wastong dokumento o tahimik na kasunduan sa Expedition Company, nakakagawa pa rin ng paraan ang mga umaakyat na mag-isa. Anong nangyari? May isang bagay na nagtulak sa gobyerno na maging mas mahigpit. Kung gusto mo pa na mas matitinding kwento na di namin pwedeng ipakita dito, sumali ka sa Extreme Community sa Patreon. Kita-kits tayo sa tunay na Extreme Edge. Noong 2023, 478 umaakyat ang nabigyan ng permit para subukang marating ang tuktok ng Mount Everest. Kasama rito si Szilard Suhada, 40 anyos na mountaineer mula Hungary. Si Szilard ay isa sa pinakamahuhusay na high-altitude mountaineer ng Hungary. Sa nakaraang dekada, matagumpay niyang naakyat ang Broad Peak, K2 at Lhotse nang hindi gumagamit ng deboteng oxygen o personal na suporta mula sa Sherpa. Ang kanyang reputasyon ay nabuo hindi dahil sa bilis o mga pakitang gilas, kundi sa tahimik na dedikasyon sa climbing by fair means na nanggangahulugang umaakyat ng walang artipisyal na tulong at may paggalang sa bundok at mga panganib nito. Noong 2023 sa wakas ay tinutukan na ni Szilard ang Everest. Ang ekspedisyong ito noong 2023 ang panghuling bahagi ng pamanang yun. Kung nagtagumpay, si Suhada ang unang Hungarian na aakyat sa Everest sa paraang ito. Ilan lang, wala pang 200 katao sa kasaysayan ang nakamit ito at may dahilan kung bakit. Napakadelikado nito. Dahil sa kanyang karanasan, tiyak na naramdaman ni Suhada ang kahandaan at pananabik habang inihahanda ang sarili para sa makasaysayang pag-akyat. Pagsapit ng Abril 2023, dumating si Suhara sa Everest Base Camp at sinimula ng kanyang masusing paghahanda. Maingat siyang nag-aklimatisa at unti-unting umakyat sa mas matataas na bahagi ng South Col route, mahigpit na sinusunod ang plano. Pagkatapos, noong Mayo 21, 2023, sinimula ni Szilard ang kanyang huling pagtatangkang marating ang tuktok. Gaya ng nakasanayan niya, umakyat siya ng walang serpa, deboteng oxygen o pisikal na suporta. Pero hindi siya ganap na nag-iisa. May maliit na grupo ang nakabase sa Everest Base Camp na nagmomonitor sa kanyang pag-usad at nakikipag-ugnayan kay Szilard sa mga nakatakdang check-in. May dala rin siyang GPS na tumulong sa grupo niyang subaybayan ang kanyang kilos. Noong umaga ng Mayo 24 huling, nakita si Szilard na nagpapahinga sa isang lugar na tinatawag na The Balcony, mga 27,600 talampakan ng taas. Ang lugar na ito ay malalim sa death zone, kung saan napakababa ng antas ng oxygen na parang literal na namamatay ang katawan ng tao. Sa ganitong kondisyon, kahit veteranong umaakyat ay maaring mabigla ng avalanche, magka-altitude sickness o magkamali dahil ang utak nila ay kumikilos lang sa isang katlong bahagi ng karaniwang oxygen. Nahihirapan kang magbesisyon. Nagsisimulang magyelo ang mga daliri mo sa kamay at paa. Bawat paginya ay isang pakikibaka. Ngayon, isipin mong hinaharap mo yan na mag-isa tulad ng ginagawa ni Szilard. Ang mas lalong nagpahirap pa siguro ay ang panahon. Sa huling bahagi ng Mayo, nagsisimula ng maging sobrang hindi tiyak ang panahon sa Everest. Ang pre-monsoon season nagbibigay daan sa mga pagtatangkang marating ang tuktok ay napapalitan na ng monsoon season na may malalakas na nyebe, hangin at pabago-bagong kondisyon. Batid ng mga gabay na Sherpa ang pagbabagong ito dahil taon-taon nila itong nasasaksihan na kumukuha ng buhay. Kalaunan ding araw na yon, may ibang umaakyat na nagulat na nakita siyang muli na yon ay malapit na sa Hillary Step, 112 talampakang patayo mula sa tuktok. Napansin ng mga saksi na sobrang bagal na siyang gumalaw at mukhang pagod na pagod pero nakatayo at patuloy pa rin siyang sumusulong. Malapit na niyang makamit ang layunin nang biglang tumigil ang satellite tracker ni Szilard sa pagpapadala ng signal. Tuluyan nang nawala ang kontak ng support team sa kanya at puro katahimikan lang sa radyo. Pagsapit ng susunod na araw, Mayo 25, isang drone at ilang mga umaakyat ang nakakita ng tila isang hindi gumagalaw na katawan na nakahiga malapit sa parehong lugar. Walang ebidensya pero pinaniniwala ang si Szilard yon. Buhay pa kaya siya noon? Malay pa kaya siya? Alam ba niyang may darating na tulong o palipat-lipat siya sa pagkalito at katahimikan? Naghihintay at umaasa kaya siya na may lalabas mula sa maputing ulap? Sumuko na ba siya kahit ilang hakbang na lang sa tuktok na pinagpaguran niya buong buhay? Walang nakakaalam. Agad na nagpadala ng rescue team para hanapin siya. Pero naging mahirap ang misyon dahil sa masamang panahon at lokasyon. Pagdating nila sa lugar, nawala na si Szilard.
Ayon sa ilang eksperto, posibleng naabutan si Shillard ng biglang pagbabago ng monsoon, natabunan ng malakas na nyebe o naligaw dahil sa whiteout na nadulot ng zero visibility sa ilang minuto. Sino ang nakakaalam? Ang alam lang natin ay si Shillard na walang lokal na gabay nakakaunawa sa mga panapanahong pagbabagong ito ng panahon ay mag-isang nasa Everest. Tinawag ng mga tagapagligtas ang pangalan niya at naghanap ng desperado sa umiikot na nyebe pero walang sumagot sa kanilang tawag at walang palatandaan ng kahit anong galaw. Matapos ang maraming pagtatangka at lalong nagiging mapanganib na mga kondisyon habang lumalala ang panahon kada oras, wala nang nagawa ang rescue team kundi bumalik. Noong Mayo 27 nang maubos na ang pag-asa at wala nang natitirang paraan, opisyal na itinigil ang paghahanap. Formal nang idineklarang nawawala at pinaminiwala ang pumanaw si Gillard Suhara. Walang nakakaalam ng eksaktong nangyari kay Gillard sa uling sandali pero may mga tanong pa rin nga nanatili. Kung siya ba ay umaakyat gamit ang karagdagang oxygen o may kasamang Sherpa, maaari kayang naiwasan ang trahedyang ito? Magkakaiba kaya ang resulta kung ibang paraan o mas mahigpit na pagpapatupad ng mga regulasyon sa pag-akyat ang ginawa? Hindi man direkta binanggit ng Nepal ang kaso ni Suhada, malinaw na nakaapekto ang mga kasong tulad ng kanyang pagkawala sa kanilang mga desisyon. Pagsapit ng 2025, kumilos sila ng matindi upang ipatupad ang mahigpit na pagbabawal sa mga solong ekspedisyon. Sa Everest, ginawang mandatory ang pagkakaroon ng gabay para sa bawat umakyat. Para sa kanila, pinatunayan ng kwento ni Shillard na di nasulit ang mga panganib. Ayon kay Aratino Pani, Direktor sa Department of Tourism, ginawang mandatory ng gobyerno ang mga gabay para masiguro ang kaligtasan ng mga umaakyat sa bundok. At sa isang iglap, tapos na ang panahon ng mga solo na umaakyat sa Everest. Hindi lang iyon ang hakbang ng otoridad para sa kaligtasan ng mga umaakyat. Ayon sa bagong protocol, lahat ng umaakyat ay kailangang magdala ng advanced na satellite tracking device. Ang panuntunang ito ay mula sa kontrobersyal na tracking chip na inilunsad noong 2024 na ngunit may malaking upgrade. Ang mga bagong device na nagkakahalaga ng humigit kumulang $500 bawat isa ay hindi lang basta GPS locator. Maliit at matibay ang mga ito at bukod sa pagsubaybay sa lokasyon ng umaakyat sa real time, minomonitor din nila ang mahahalagang palatandaan tulad ng tibok ng puso, temperatura ng katawan at antas ng oxygen sa dugo. Ipinapadala ng mga device ang datos sa base camp at rescue team gamit ang satellite signal kahit walang cellular network. Kapag may abnormal na pagbabasa tulad ng mababang oxygen o biglang pagbabago ng temperatura, otomatikong magpapadala ng alerto ang device sa rescue team. Inaasahan ng gobyerno na ang upgrade na ito ay magpapabilis sa paghahanap at pagsagip sa mga umaakyat na nasa panganib na posibleng makapagliligtas ng 12-12 ng buhay bawat taon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa pagliligtas ng buhay, tingnan natin ang pinakamahalagang pagbabago sa 2025, ang isa na talagang nakakaapekto sa tunay na gulugod ng mga ekspedisyon sa Everest, ang komunidad ng mga Sherpa. Pag naiisip ang Mount Everest, kadalasan naalala ng tao ang mga umaakyat at nakakarating sa tuktok. Ang tunay na bayani sa likod ng matagumpay na pag-akyat ay ang mga Sherpa, ang mga nakatagong bayani ng Everest. Ang mga Sherpa ay etnikong grupo mula Solakhumbu, Nepal. Sa loob ng maraming siglo silang nanirahan sa Himalayas sa hangganan ng Nepal at Tibet. Tahanan nila ang Himalayas. Habang tumatagal, nagkaroon sila ng pisikal na katangiang tumutulong sa kanilang mabuhay at umunlad sa matataas na lugar. Ang kanilang mga katawan ay likas na nakaangkop sa mababang antas ng oxygen kaya sila ay magagaling na umaakyat. Dahil dito, mahalaga sila sa mga ekspedisyon sa bundok, lalo na sa Everest. Ang mga Sherpa ay may dalawang pangunahing tungkulin sa Everest bilang mga tagapasan at mga gabay. Ang mga tagapasan ay nagdadala ng mabibigat na gamit tulad ng tolda, pagkain, tangke ng oxygen at iba pang supply mula base camp hanggang sa mas matataas na kampo sa bundok. Maraming tagapasan ang nagbubuhat ng 88 hanggang 110 libra at madalas umakyat ng ilang beses bawat season. Ang mga gabay na Sherpa naman ang responsable sa pangunguna sa mga umaakyat ng bundok. Alam nila ang ruta, paano daanan ang mga delikadong bahagi at saan ilalagay ang lubid. Tinitiyak ng mga gabay ang kaligtasan ng umaakyat sa pagmonitor ng panahon, lupain at pagbibigay ng tagubilin. Tulad ng sabi ko, tahanan nila ang Himalayas, samantalang ang mga dayuang umaakyat ng bundok ay turing itong pinakamataas na pangarap at pakikipagsapalaran sa buhay nila. Trabaho ng mga Sherpa ang paulit-ulit na pag-akyat at baba ng Everest sa isang season. Para maintindihan ang trabaho at halaga ng mga Sherpa, tingnan natin ito sa ganitong paraan. Kadalasan, kapag nararating ng isang banyagang umaakyat ang summit, 2 o 3 beses lang niyang tinatawid ang Khumbu Icefall na isa sa pinakamapanganib na bahagi ng ruta.
Sherpa, nakasama sa parehong ekspedisyon? Minsan nilang tawirin ito ng 20 hanggang 30 beses kada season, dala ang oxygen, naglalagay ng lubid at buhat ang gamit papunta sa mas mataas na kampo. Malupit ang mga numero. Sa 335 na tao na pumanaw sa Everest mula 1,900 at 22 hanggang Disyembre 2024, 129 ay mga Sherpa o halos 1/4 ng kabuuan. Bagamat maliit lang ang bilang ng Sherpa sa Everest, umaabot sila sa 1/4 ng mga nasawi sa mga trahedyang ito, kaya malinaw ang panganib. Iyan ay mga posibilidad na bihirang tanggapin sa ibang propesyon sa mundo. Kahit malaki ang panganib na hinaharap ng mga Sherpa, mas mababa pa rin ang kanilang sahod kaysa sa bayad ng mga umaakyat sa ekspedisyon. Maaaring gumastos ng hanggang $100,000 ang isang umaakyat sa ekspedisyon sa Everest. Karaniwang kumikita ang mga Sherpa ng $2,000 hanggang $6,000 kada season. Dahil sa matitinding realidad sa ekonomiya, lumaki ang pagkadismaya ng komunidad ng mga Sherpa. Kaya mo bang isugal ang buhay mo ng 30 beses sa pinakamapanganib na parte ng bundok kapalit ng maliit na kita kumpara sa banyagang expedition company? Papayag ka bang magbuhat ng 100 libra sa delikadong lugar na halos di makahinga kapalit ng sahod na mas mababa pa sa mas ligtas na trabaho? Sa loob ng mga dekada, naging hindi ka nais-nais na realidad ang hindi patas na kalagayan sa pag-akyat sa Everest. Sa 2025, magbabago na ang lahat dahil sa bagong regulasyon na nag-aatas sa mga kumpanya ng ekspedisyon na magbigay ng mas mataas ng malaki na sahod para sa mga gabay na Sherpa at support staff. Kailangan din nilang magbigay ng insurance para sa pagkamatay at pinsala na may coverage na hanggang 2 milyong Nepalese rupees o humigit kumulang 14,000 at $400 para sa mga Sherpa na nagtatrabaho sa bundok. Mahalaga ang insurance requirement. Dati, kapag namatay ang Sherpa sa bundok, madalas maliit lang ang kabayaran para sa kanilang pamilya. Sa isang rehiyon kung saan ang isang Sherpa ay kadalasang sumusuporta sa isang malaking mag-anak, ang pagkamatay ng pangunahing tagapagtaguyod ay maaaring magdulot ng matinding problemang pinansyal. Sinisiguro ng bagong insurance requirements na may kabuhayan pa rin ang pamilya kahit may trahedya. Hindi basta na lang nangyari ang mga pagbabagong ito. Resulta ito ng ilang taong advokasya mula sa mga organisasyong Sherpa at ng bantang welga noong panahon ng pag-akyat ng 2024. Nagulat ang komunidad ng umaakyat ng bundok nang magbanta ng walkout ang mga Sherpa sa Everest noong nakaraang taon. Kung wala ang mga Sherpa, halos imposibleng magsagawa ng komersyal na ekspedisyon sa Everest. Kaya kumilos ang gobyerno at naglabas ng regulasyon para sa 2025. Pero sapat na kaya ito? Hindi lang yon ang mga pagbabago, may malalaking pagbabago rin sa Everest Base Camp. Magpapatupad ng bagong regulasyon para limitahan ang laki at uri ng estrukturang papayagan sa base camp bilang tugon sa siksikan at epekto sa kalikasan. Wala na ang mga araw ng maranyang tent na may kumpletong serbisyo sa kainan at mga lugar para sa libangan. Simula sa 2025, bawat ekspedisyon ay lilimitahan lamang sa mga pangunahing tent para sa pagtulog, isang tent para sa sama-samang kainan at mga mahahalagang estrukturang sumusuporta. Mas pinahigpit ang patakaran sa pamamahala ng basura para tugunan ang isyung pangkalikasan. Naalala mo ba yung poop bag na pinakita ko sa video kong paano binago ng 2024 ang pag-akyat sa bundok Everest magpakailanman? Well, hindi na mawawala ang mga iyon. Dapat dalhin ng mga umaakyat ang kanilang dumi pababa ng bundok para maiwasan ang polusyon sa kapaligiran at tubig. Pinabuti na rin ang pamamahala ng basura. Dapat magdala pabalik ng hindi bababa sa 18 libra ng basura ang mga umaakyat para mabawi ang kanilang deposito at masiguro ang tamang pagtatapon ng basura. Sinumang umaakyat na hindi sumunod ay maaring pagmultahin ng malaki at maaari pang ipagbawal sa mga susunod na pag-akyat. Huwag nating kalimutan ang controversial na regulasyon sa helicopter. Nitong mga taon, dumami ang paggamit ng helicopter sa Everest, kadalasang ginagamit ng mayayamang umaakyat para iwasan ng mahirap na lakad papuntang base camp o lumipat sa mas matataas na kampo. Ang heli jumping ay binatikos dahil nagbibigay ng hindi patas na kalamangan sa pribilehiyadong umaakyat at nagdudulot ng ingay na istorbo sa lokal na hayop at komunidad. Nilalayon ng bagong regulasyon na limitahan ang paggamit ng helicopter sa mga emerhensya at mahalagang paghatid ng supply. Ipinatupad na ang no-fly zone sa itaas ng base camp maliban sa rescue operations at may mabigat na multa sa mga lalabag. Pinakamakabagong pag-unlad sa 2025 ang mas pinalawak na gamit ng drone sa pamamahala ng supply sa Everest.
Batay sa matagumpay ng mga pagsubok noong 2024, inaprubahan na ng pamahalaan ng Nepal ang pagpapadala ng isang fleet ng mga high-altitude drone na kayang maghatid ng mahahalagang supply hanggang Camp 3 na may taas na 23,500 talampakan. Batay sa ulat ng New York Times, kaya ng mga espesyal na drone na magdala ng hanggang 44 na libra ng gamit at gumana sa matinding kondisyon sa matataas na kampo. Ginawa ito para mabawasan ang panganib sa mga Sherpa na gabay sa ekspedisyon, ngunit medyo kontrobersyal ang drone program na ito. Ayon sa ilang purista, nababawasan nito ang hamon ng Everest, pero gusto ito ng iba dahil nakakatulong itong magligtas ng buhay, lalo na sa mga Sherpa na mas maraming beses dumaraan sa mga delikadong bahagi kaysa sa mga dayuhang umaakyat. Sa pagsubok ng season ng 2024, matagumpay na naihatid ng mga drone na ito ang mga bote ng oxygen, supply medical at pagkain sa Camp 2 na nasa 21,000 talampakan. Sa season ng 2025, lalawak pa ang programang ito habang nagiging karaniwan na ang regular na drone delivery sa logistics ng Everest. Pero hindi lang drone at regulasyon ang nababago sa Everest, pati infrastruktura. May bagong kalsada na direktang nag-uugnay sa Kathmandu at rehiyon ng Khumbu, kaya mas mabilis makarating sa mga panimulang punto ng trek papuntang Everest. Malaki ang naidulot ng kalsada sa karanasan ng paglalakbay papuntang Everest. Dati, nagsisimula ito sa nakakakabang lipad papuntang Lukla. Gumugol ang mga trekker ng halos 10 araw sa daan-dahang paglalakad papuntang base camp na nagbibigay ng oras para mag-acclimatize at makilala ang lokal na kultura. Tinanggal na ng kalsadang ito ang bahaging yon. Ganito na ang itsura ng biyahe. 12 oras mula Kathmandu hanggang Saleri sakay ng pampublikong bus. Pagkatapos ay mula Saleri hanggang Tamdanda sakay ng jeep at kasunod dito ay 6 na oras na lakad papuntang Lukla. Pinapaikli nito ang oras ng paglalakbay mula isang linggong trekking hanggang sa isang biyahe na matatapos sa loob lamang ng 2 araw. Natapos ang kalsada noong huling bahagi ng 2024 at kasalukuyang ginagamit ng mga lokal at mga trekker. Tinanggap ng iba ang mas madaling pag-access, lalo na ng mga lokal na mas madali na makapunta sa ospital at pamilihan, pero may nag-aalala na magdudulot ito ng mas maraming tao at higit pang komersyalisasyon ng lugar. Nagdududa ako dahil sa bagong patakaran at presyo ng permit. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, nananatili pa rin ang mga pangunahing hamon ng Everest. Matinding taas na maaring agad kumitil ng buhay ng mga umaakyat, matinding lamig na kayang magyelo ng nakalantad na balat sa loob lang ng ilang minuto, at biglaan at mararahas na bagyong sumusulpot ng walang babala. Walang regulasyon ang makakasupil sa mga pawersang nakamamatay ng kalikasan. Kaya kahit na may mga bagong regulasyon at teknolohiya na maaring magbago kung paano nilalapitan ng mga tao ang Everest, hindi nito tunay na binabago ang dahilan kung bakit napakahirap akyatin ng bundok na ito. Mananatili itong pagsubok ng tibay, determinasyon at paghusga na iilan lang ang makakaranas. Habang tinatanaw natin ang panahon ng pag-akyat sa 2025 at ang mga susunod na taon, isang malaking tanong ang nanginghibabaw. Magiging mas ligtas kaya ang Everest dahil sa mga pagbabagong ito? Malalaman natin yan. Suportahan ang channel at sumali para sa exclusive benefits. Salamat sa panonood, kita tayo ulit. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.